humarap na po si Tambaluslos diyan sa ICI na yan na tingin ko naman inutil. No? Alam naman natin na yan ay palamuti lang ni Marcos Jr. para sabihin na meron talaga akong ginagawa dyan sa issue ng korupsyon. Pero sa totoo lang, wala na makapangyarihan yan. Lumutang ang pagiging state witness ni Tambaluslos. Ibig sabihin, siya ay willing na magsalita kapalit ng hindi siya mapaparusahan. Ano? Hindi ata po pwede yan na nakinabang ka na husto sa pangungurako tapos ngayon ikaw ay walang kaparusahan. Ayun po ang pag-usapan natin. Humarap na po si Tambaluslos diyan sa ICI na yan na tingin ko naman inutil. No? Inutil yan dahil alam naman natin na yan ay palamuti lang ni Marcos Jr. para sabihin na meron talaga akong ginagawa dyan sa issue ng korupsyon. Pero sa totoo lang, wala na makapangyarihan yan. Wala yung power to subpoena, walang kahit ano. So wala, ano lang yan, sisipot lang yung mga tao dyan. Kunwari nagkaroon investigasyon, tapos hindi naka-broadcast, so hindi natin alam kung ano mga sinasabi ng mga pinapatawag nila. So in the end, yan, lumalabas na ang magiging finding. Wala pa silang nahahanap na taong gobyerno na po pwedeng makasuhan. No? So yan na po ang kumbaga preview ng mangyayari dyan sa ICI na yan. Pero nakakaintriga, sumipot si Tambaluslos. May daladalang abogado galing dun sa The Firm. At alam niyo naman, matinik naman yan The Firm na yan. Isa sa pinakamalaki at isa sa pinaka-influential na law firm dito sa ating bayan. No? At obviously, kumuha na ng abogado to si Tambaluslos at naghahanda na sa isang legal battle dahil alam niya marami siyang kasong harapin. At lumutang ang pagiging state witness ni Tambaluslos. Ibig sabihin, siya ay willing na magsalita kapalit ng hindi siya mapaparusahan. Now, syempre maraming mga hindi ata po pwede yan na nakinabang ka na husto sa pangungurako tapos ngayon ikaw ay walang kaparusahan. Well, hinay-hinay muna tayo. No? Una, pag-aralan muna natin, pag-usapan natin, ano ba ang sinasabi ng batas para maging state witness. Okay, yung pagiging state witness po, ito mga requirement. No? Kinakailangan po, wala ng ibang direktang ebidensya na magpapatunay ng pagkakasala ng isang akusado at dahil nga dito sa mga flood control projects to, tungkol dito sa plunder na may kinalaman sa pangungurakot ng pondo para sa flood control at sa mga infrastructure. Tapos yung testimonya ng witness, Tambaluslos, kung gusto niya mag-state witness, ay po pwede makorroborate. Okay? Pangatlo, pang-apat, yung accused does not appear to be the most guilty. So yan ang pinakamahirap na dapat na malusutan ni Tambaluslos. At panglima, hindi pa nako-convict yung akusado sa kahit anong krimen involving moral turpitude. So, isa-isahin natin. Okay? Now, depende kasi mga kababayan kung ano ang teorya. Kung ang sasabihin ni Tambaluslos, siya ay sumunod lang sa utos ng Marcos Jr. na mangurakot sa pamamagitan ng mga flood control projects. At kung talagang mapapatunayan yung ganyang utos sa kanya, well, posible na siya ay makapasok as a state witness. So kung ang ating target ay si Marcos Jr. alone at wala ng ibang testigo na magpapatunay na inutos talaga ni Marcos Jr. na mangurakot ng pera sa pamamagitan ng infra projects, may possibility na po pwede siyang makalusot. Dahil tingnan natin itong mga sinasabi ng batas. No? Unang-una, wala nang ibang ebidensya na magpapatunay ng ganyan. Well, kung ang utos ay binigay lang sa kanya, baka nga wala nang ibang testigo magbibigay ng ganyan. Tapos meron mang absolute necessity. Ang issue dito, kung meron pang ibang makapagbibigay ng testimonya na talagang si Marcos Jr. ang nag-utos, ay alam din kaya ni Zaldico yung utos ng presidente kay Espeker na mangurakot. Dahil kung nandiyan na si Zaldico, mag-uunahan ngayon yung dalawa kung sino maging state witness. Kasi kung mag-state witness na si Zaldico, hindi na kinakailangan ang testimonya ni Martin yung Romualdez Jr. Okay? Tapos, yung corroboration, yun ang problema sa corroboration sa utos. Dahil normally, mga utos, binibigay lang from person to person, no? Pero, ang kinakailangan patunayan na ay yung pagde-deliver ng pera. At nandiyan naman yung testimonya na nag-deliver talaga sa Aguado, di ba?
So, pinakailangan siguro, testimonya, na yung pera na dineliver talaga sa Aguado ay para kay Marcos Jr. Now, kung ganito ang teorya, at kung talaga magsasalita si Tambaluslos na siya ay sumusunod lamang sa utos ni Marcos Jr., hindi ko ba naman sinasabi na yan talagang pangyayari, pero yan ang teorya, para siya ay maging state witness, baka po pwede. Alam ko masakit sa ating kalooban na pag nangyari yan, walang pananagutan si Martin Romualdez Jr. Pero kung si Zaldico naman ay hindi magsasalita, o di naman kaya kung si Zaldico ay walang ebidensya na talagang pinag-utos lang yan ni Marcos Jr., hindi natin madadawit si Marcos Jr., di ba? Pagamat, harinawa, sana yung mga pera na pinagdi-deliver sa Aguado, meron pang yung mga testigo na nagsasabi na from Aguado, ipinasok talaga yan sa Malacanang at ibinigay either kay Marcos Jr. o di naman kaya kay Liza Araneta Marcos. Diba? So, masakit sa atin yan, pero kung ang testimonya niya ay magre-resulta sa pagkakakulong ni Marcos Jr., well, lawakan natin ang ating pag-iisip. Hindi na nakulong ang kahit sino sa mga Marcoses sa ating kasaysayan kung talagang ang testimonya ni Martin ay magre-resulta sa pagkakakulong na Marcos Jr., ako, sasabihin ko, go, it's worth it. Pero siyempre, hindi naman yan walang kondisyones. Kinakailangan magbalik din si Martin Romualdez, si Tambaluslos, ng kanyang mga ninakaw din sa gobyerno. Hindi naman po pwede na palibasa, siya ang dahilan para makulong ang mga Marcoses, wala na rin siyang pananagutan. Tingin ko, dapat meron naman siyang kahit papanong pananagutan din. No? Pero ang tanong lang naman, po pwede ba siyang maging state witness? Kanina ang sabi ko, pinakamahirap na lusutan, yung he is not the most guilty. Well, kasi naman, kung ang teorya ay ipinag-utos lang yan ni Marcos Jr. at karamihan ng pera ay napunta kay Marcos Jr. at kay Liza Araneta, posible rin na sasabihin ni Martin, meron nga akong porsyento, pero maliit yung porsyentong nakuha ko kumpara doon sa dineliver ko sa presidente. Diba? Well, in which case, ang issue ng pinaka-guilty ay kung nagkaroon ng conspiracy nga para mangurakot at nagkaroon ng order na pinatupad ni Martin Romualdez Jr., sinong pinaka-guilty dyan? Tingin ko naman, ang sasabihin ng korte, po pwedeng ang pinaka-guilty pa rin dyan si Marcos Jr. dahil siya nag-utos. So, mukhang po pwede rin niyang malusutan. Pero again, itong possibility na maging state witness si Tambaluslos, posible lamang kung ang target na makulong ay si Marcos Jr. Kung ang target naman ay makulong ay hindi si Marcos Jr. o di naman kaya si Zaldico, tingin ko mahihirapan yan. Dahil lalabas dyan na most guilty pa rin si Martin Jr. kung ang talagang gagawin niyang fall guy ay si Zaldico lamang. Bakit? Si Zaldico, chairman lang yan ng Committee on Appropriations. Hindi naman yan naging chairman ng Committee on Appropriations kung hindi dahil din kay Martin Romualdez. So, unang-una, ang lalabas dyan, most guilty pa rin si Martin Romualdez dahil siya yung boss ng chairman ng Committee on Appropriations, di ba? So, hindi siya po pwede maging state witness kung laban lamang kay Zaldico. So, kapag si Zaldico lang ang gagawin niyang fall guy, mukhang mahihirapan siya maging state witness. Mabuti pa, ikulong na sila pareho ni Zaldico. Pero ulitin ko po ang pagkakamali natin sa ating kasaysayan, hindi natin naparusahan ng mga Marcos matapos ang People Power 1. Siguro ngayon, wag na natin silang palusutin. At kung kinakailangan ang testimonya at mako-corroborate naman ito on major points ni Tambaluslos, pag-isipan na natin yan. Hindi naman yan mangyayari, mga kaibigan, sa administrasyon ni Marcos Jr. Mangyayari lamang yan kapag napalitan na ang gobyerno ni Marcos Jr. dahil hindi ko pa rin nakikita na itong si Martin Romualdez ay testigo labang sa nakaupong presidente na kanyang pinsan buo habang nasa kapangyarihan pa si Marcos Jr. Mangyayari lang yan kung talagang tuloy-tuloy ang galit ng taong bayan at tuluyan ng sipain ang mga Marcoses galing sa Malacanang. Ayan, po pwedeng mangyari yan. So, po pwede bang maging state witness si Tambaluslos? Well, po pwede kung ang ipakukulong ay si Marcos Jr. dahil po pwedeng lumabas na hindi siya ang most guilty, absolutely necessary ang kanyang testigo,
at mapapatunayan ang kanyang katotohanan ng mga sinasabi niya on material points using other evidence such as, but not limited to, sino ba mga nag-deliver ng kapirahan para kay Marcos Jr. Magagamit ba siyang state witness laban lamang kay Zaldico? Sa tingin ko, hindi. Dahil lalabas, siya ay more guilty, if not the most guilty, kung Zaldico lang ang target. Okay? Pero mangyayari ba ito sa ngayon? Sa tingin ko, hindi. Yang fino-float na idea na state witness, yan ay kung sakali na matuloy ang People Power 3. At alam ko naman na yang si Martin Romualdez ay nag-iisip na posible rin magkaroon na ng People Power 3. Bakit? Sa totoo lang, masama rin loob niyan. Kasi, happy siya as speaker. Hindi niya akalain na talaga mapapalitan din siya as speaker. So, meron din niya sama ng loob. Kaya ngayon, ang banta niya, dahil nawala ako sa speaker, ako naman ngayon, isisiwalat kong nalalaman ko sa mga kabalastugan ni Marcos Jr. Mark my word, masakit pa rin yan. Kapituko yan sa pwesto. So, hindi yan voluntarily na umalis. Kaya nga, nag-iisip yan ng paraan para makaganti. At kung ang kanyang testimonya ay magre-resulta sa pagkakakulong ni Marcos Jr., ako go na. Dahil kinakailangan talaga makita ng taong bayan na ang mga Marcoses, kapag sila nagnakaw, ay mapaparusahan. Pero ang akin lang, hindi naman po pwede na mabubuhay ng marangya pa rin si Martin Romualdez na hindi nagbabalik ng kanyang nakaw na yaman. Lalong-lalo na yung mga nakaw na yaman galing nga sa mga flood control at infrastructure projects. Dapat ibalik din sa gobyerno. Okay? So, nagmamadali po ako dahil meron akong appointment, pero tingin ko naman, nakaka-intriga ang pinag-usapan natin at controversial din ang aking conclusion. Ang aking conclusion, if his testimony will result in the imprisonment for plunder of Marcos Jr., go ahead. Dahil mo kung masasatisfy yung requirements ng rules of court para siya maging state witness. Pero kung ang madadamay lang ay gaya ni Zaldico, baka siya pa ang most guilty. Hindi po pwede. Kulong na lang silang dalawa ni Zaldico. Agree ba kayo? Agree? Well, actually, it's not an issue of whether you will agree or not. It's an issue of what the law says. Pero ang importante talaga, para matigil na itong kultura ng korupsyon sa ating bayan, dapat may maparusahan. And ang